Tayo ituturo 10 simpleng teknik para mabawasan ang sakit natin sa katawan. Okay? Siyempre, depende yan. Pwedeng masakit ang leeg, pwedeng masakit ang kamay, pwedeng masakit ang tiyan. Pero siyempre, sa umpisa, kailangan hanapin muna natin yung cause, di ba? Kung masakit ang tiyan, gamutin, masakit ang leeg, baka may kailangan ayusin dito. Pero minsan kasi, lalo na pag tumatanda tayo, meron talagang sakit-sakit na hindi maiwasan. Okay? May mga arthritis sa tuhod, sa paa, sa likod, di ba? Na talagang mahirap maayos. Meron tayo po, maganda to, 10 libreng paraan na pwede mabawasan yung perception ng pain para at least mas gumanda quality of life natin. Libre lahat to. Sa tingin ko, hindi nyo pa to alam. Number 1 out of 10. Pag tayo ay nagdi-deep breathing exercise, gagamitin natin yung utak natin para mabawasan yung sakit. Kung mag-iisip tayo ng more positive, isip natin, gagaling tayo. Daanin mo pa sa dasal. Tapos meron ka pang quiet time, meditation. Tapos nagdi-deep breathing exercises ka lang, hihinga ka malalim, mas maraming oxygen sa katawan. Alam niyo po, yung deep breathing exercise, simple lang yan, pero pwedeng bumaba ang blood pressure, pwedeng yung tibok ng puso, mas babagal, pati yung paghinga. So, pag less stress ka, less stress, less pain. Mas di mo mararamdaman yung sakit. Tsaka kung mas less stress tayo, bababa yung stress hormone natin, mas maghihilom yung mga arthritis natin. Pati buto natin mas maghihilom. Let's say, masakit ang tuhod mo, masakit ng likod mo, uminit ang ulo mo, nagalit ka, lalo ka nagalit, lalong hindi ka gagaling. Kasi nga, deep breathing, hinga lang malalim, relax, tapos exhale, mag-isip lang na aayos yan, mag-a-activate yung parasympathetic nervous system, mas kakalma tayo. Okay, yung mga tense muscles, papatigasin mo sandali bago magre-relax. Meron pong pag-aaral yan. After 20 minutes ng quiet time, nababawasan yung pain ng 20%. Number 2 technique. Maganda po to. Number 2 technique. Makinig ka lang sa music. Oo, makinig ka lang sa music, mababawasan yung kirot ng katawan by 21%. Siyempre, habang nakikinig ka sa music, kung nakatayo ka, pwede kang nakahiga, pwede kang lakad-lakad, konting stretch, pwedeng kalma. Anong klaseng music ang pampatanggal ng stress, pampatanggal ng kirot ng katawan? Actually, marami, pero nire-recommend nila yung mga nakaka-relax na music. Sa akin, gusto ko yung mga instrumental, gusto ko piano, yung mga sa YouTube, yung mga may naririnig mo yung mga tubig na umaagos, di ba? Yung mga ibon, tapos yung mga puno, di ba? Yung mga quiet stream, yung mga nature sounds, nakakakalma yan. Classical music, kalma. Ako, mas gusto ko yung mga oldies na kanta. So, depende sa gusto nyong music, nababawasan yung pain. Kasi ang music, good for the brain, good for the psychology, good for memory, and good for the emotion. Mas kalma ka. Kasi pag-iisipin mo, nako, may masakit na tong katawan ko, heart attack na to, mamamatay na ako, talagang sasakit yan. Lalong sasakit yan. Isa pang sakit na nakakainis, irritable bowel, kulo-kuluan yan. Diba? Paano gagawin mo? Walang gamot. Dito sa likod, laging masakit. Tuhod, laging masakit. Pagising sa umaga, laging masakit. Laging may masakit sa katawan. Hindi na matapos-tapos ang sakit sa katawan. So, number 1, deep breathing, positive thinking, and prayer. Number 2, music. Number 3, maganda, massage. Lagi ko tinuturo sa inyo. Meron naman mga mura o libre nang nagmamassage. Kasi po, yung pagmamasahe, yung whole body massage, di ba? Pag minamasahe ka, kahit ginaganyan-ganyan mo lang, di ba? Yung katawan mo maglalabas ng endorphins. Maglalabas siya ng serotonin, endorphins, para siyang gamot Para siyang nagbigay ka ng pain reliever. Parang naglabas ng morphine yung katawan mo. Kaya nga yung mga umiiyak na bata, bakit ginaganon-ganon natin?
umiiyak, di ba? Ba't mo pinapalo-palo? Para lumabas yung endorphins, serotonin, happy hormones. So, bukod sa mentally, ang massage maganda sa anxiety, depression. Pag minamasahe pa yung katawan, yung muscle, gaganda din yung circulation. Lalambot pa yung mga muscle, baka gumaling pa talaga yung pinaka-arthritis at gaganda yung circulation. May pag-aaral to ng Arthritis Foundation 2006. Yung mga may arthritis sa tuhod, nung minasahe, nabawasan ang pain, less stiffness, mas nakagalaw, mas nakalakad. Number 4 technique. Magugulat kayo. Ito siguro, depende sa inyo pero effective rin to. Playing video games. Oo. Doon siguro sa mga bata na gusto maglaro ng mga video game. Yung mga batang nadidepress, may cancer, may anxiety, pag pinalaro mo ng video games, nakakalma sila Kasi yung utak nila, nawawala dun sa sakit nila. Nawawala siya sa sakit ng malala siya, nakakimotherapy siya. Napupunta siya dun Yung mga may anxiety, may depression, nahihirapan. Video games, distraction siya Dinidistract mo yung utak mo, imbis na isipin lagi na, nako, mamamatay na ako, may mangyari na sa akin. Mas iisipin mo, maglalaro na lang ako ng game. At least yung kalaban ko, mas madali. Okay, so video game para lang dun sa may gusto. Number 5, maganda pang tanggal ng pain, keep active, keep moving. Galaw-galaw para hindi pumanaw. So buong araw, hindi naman kailangan mag-jogging ng malayo Basta lakad-lakad, stretch ka, wag uupo ng matagal, lakad-lakad. Kasi nga, pag gumagalaw, merong mga happy hormones. Okay? Ang pagiging active, paglalakad, pinapawisan, natural painkiller yan. Okay? Habang naglalakad ka, pwede ka magpa-araw konti. Magpa-araw sa umaga, mga 10 to 15 minutes. So, maglalabas siya ng endorphins, maganda sa'yo, galaw-galaw, tapos yung mga stretching na tinuturo ko. Diba, marami ako mga stretching na tinuturo sa inyo para lumawag yung mga litid. So, active yan, nakakabawas ng pain. Number 6, pwede ka magpaka-busy sa trabaho mo. Mas maganda may ginagawa. Kuyari, masakit nga katawan mo, pero may meeting ka sa boss mo Pag na-meeting mo yung boss mo, kita mo nawala yung sakit ng katawan mo. Isa pa, hindi lang to meeting, keep busy mentally. Pwede ka rin, yung mga in love, yung mga nanliligaw, pag nakita yung girlfriend nila o yung boyfriend nila, tanggal lahat ng sakit ng katawan. Oo. Bakit? Na-stimulate siya Diba? Sobra siyang high, nakita niya yung crush niya, tanggal lang sakit. Kahit masakit pa likod niya, biglang nakatakbo. Bakit? Kasi nga, na-distract siya, tsaka naglalabas ng good hormones. So, nakita nyo, nasa utak lang yun. So, keep busy, distraction. Pero yung busy mo dapat, wag yung sobrang busy na hindi mo kaya matapos. Wag yung overtime buong gabi. Hindi yun. Yung mga trabahong kaya mong gawin. Number 7 technique, pangtanggal ng pain, laughter therapy. Okay? Tawa lang ng tawa, manood ng nakakatawa, or makipag-usap sa kaibigang mababait. Barkada mong mababait, pamilya mo, magkwentuhan lang kayo, magkainan, huwag naman yung unhealthy food. Tawa, kwentuhan ng mga bagay, mga nung ginawa nyo nung high school, madidistract ka, tanggal yung sakit ng katawan mo. Nag-usap kayo 2 oras, hindi mo mapapansin may masakit yung katawan mo. Tapos, pag nagkwentuhan kayo, makikita nyo, bakit nawala na yung sakit ng katawan ko? Kasi nga, laughter therapy, sumaya ka. Dahil masaya ka, nakalimutan mo yung sakit, naghilom yung katawan. Kasi kung stress ka, maninigas yan Parang ito. Pag stress ang tao, tumitigas tong mga masseter natin. Titigas yan. So, titigas to. Kaya naiipit yung leg Kaya sumasakit to sa tigas yan sa galit natin Tumitigas. Pati puso, pati baga, nahihirapan sa circulation. So, number 5, exercise. Number 6, keep mentally busy. Number 7, laughter therapy. Number 8, syempre, may tulong na rin itong mga remedy natin, hot and cold.
'Di ba? Siyempre, pag masakit sa katawan, napilay ka, di cold muna, cold pack, 'di ba? Rice, rest, ice, elevation. Pero pwede rin yung hot sa mainit. Pwedeng maglagay ng ice pack, pwede maligo ng mainit-init, maligamgam na tubig. Hydrotherapy yan warm water. Yung iba naglalagay ng mga Epsom salt. Actually, hindi ko pa nakikita pag-aaral dito. Basta maligo lang ng mainit-init, nakaka-relax sa muscle. Diba? So, hot and cold, yan lang pamparelax. Tapos yung napilay na part, huwag mo lang galaw-galawin. Pag na, let's say, sumakit itong leeg mo, huwag mo nang galaw-galawin, huwag mo nang kalikutin ng kalikutin, malalamog lang yan. Hayaan mo lang siya muna, magaling naman yung katawan natin. In 1 to 2 days, maayos yan. Tsaka mo na lang ipakita sa akin, sa massage lang natutulungan na. So, 8 hot and cold therapy. Number 9 out of 10. Number 9, pwede mo pahiran ng mga ointment, di ba? Yung mga pamahid, kahit amoy matanda, okay lang yan. Kasi minsan yung mga amoy na yan, aromatherapy, nakaka-relax. May mga amoy na binibenta, nakaka-relax. Okay? May lavender, peppermint, na mga essential oils, pwede rin yan. Tapos yung mga pamahid, kung ano man, gusto mo ba Vicks, gusto mo ba white flower, gusto mo ba, salompas, kung ano man gusto mo ipahid. Konti-konti, wag lang over. Pwede pahiran kasi nakakakalma din ng utak. Maganda rin sa paghinga. Number 10, pwede kunin din sa pagkain. Di ba? Ano naman yung pagkain? Yung mga may luya, may ginger, anti-inflammatory yan, luya sa labat. Pwede ka kumain ng mas maraming bawang, anti-inflammatory din yan. Mainit na tubig, mainit na tsaa, chamomile tea, green tea, pamparelax din yan. Hot water, maraming tubig. Kailangan mo maraming tubig kasi ang joints natin kailangan ng tubig. Utak natin kailangan ng tubig. Puso, baga, tiyan, liver, lahat kailangan ng tubig. So, tubig, 6 to 8 glasses. Para pag inom ka ng maraming tubig, pag nakaihi ka, marerelax ka. Isipin mo, natatanggal yung toxin sa katawan. Ginger, garlic, warm tea, hot water. Yung iba, yung hot pepper, yung iba nilalagay hot pepper for pain. Pero, depende para sa inyo. Fish oil, pwede rin isda. Okay, kumain ng isda, may omega-3 fatty acids. Fish oil supplement, pwede rin. Kasi ang omega-3, may pag-aaral, anti-inflammatory, nakakabawas ng kirot, para din siyang pain reliever. So, lahat ito tinuro ko sa inyo, 10 na libreng technique at very safe, di ba? Hinga, music, massage, active, laughter therapy, itong mga safe. Tulad na sinasabi ko, hindi ko pinapayo na iinom ng pain reliever. Yung mga pain reliever na yan, mga over-the-counter, pwede kayo pumunta sa doktor. Pag doktor nyo nagreseta ng mefenamic o whatever na binigay sa inyo, di okay lang kung pinainom kayo ng 1 week. Pero kung sa akin, yung pain reliever kasi may possible side effect. Pwede magdugo ang tiyan, pwede ka ma-kidney failure, marami nang kakasakit dyan kasi kakainom ng pain reliever, hindi rin maganda. So dapat, itong mas natural way, mas okay. Kaysa inom tayo ng pain reliever, nasira na pala kidneys natin. So, paalam nyo muna sa doktor, hindi ko sinasabi huwag uminom, paalam nyo muna sa doktor, baka makainom kayo ng 1 day, 2 day, 3 days. Pero pag sinubukan nyo itong technique ko, ay baka pwede na. And lastly, may dagdag tip ako, number 11, kailangan din sapat na tulog. Okay? Pag nakatulog ka ng maganda, okay, nakarelax ka, mas maghihilom yung katawan mo. Nakatulog ka ng 8 hours, maghihilom yan, gagaling. Pag napuyat ka sa kaka-stress mo, hindi ka nakatulog, puyat ka, 4 na oras lang tulog mo, lalong sasakit yung katawan. So, tulog, relax, bawas stress hormone, tulungan natin, gamitin ang utak, gamitin yung katawan para gumaling sa libre, mura at ligtas na paraan. Share po natin itong video. God bless po sa inyo. Pero syempre, inuulit ko, kung meron talagang masakit, ipacheck nyo muna sa doktor. Pero pag tumatanda na, talagang marami ng kirot-kirot na hindi maiwasan, lalo na sa senior,
Itong mga technique ko, okay. Galaw-galaw. Okay? Galaw-galaw para hindi pumanaw. God bless po. Share po natin.